Narito na ang mga maiinit na balita at impormasyon ngayong linggo. Annual Investment Program ng lungsod ng San Jose del Monte para sa taong 2027, pinagtibay ng Local Development Council. Operation Bukol, inilunsad ng ospital ng lungsod. Libreng operasyon ng mga San Joseño, isinagawa. Congressman Arthur Robes tinalakay ang flexible learning schedule kasama ang Board of Trustees ng City College of San Jose del Monte. At Sex Bombueng and Monique, bigay hataw kasama ang Zumba Rangkada ng lungsod. Mula sa New Government Center. Narito na ang Sa public hearing ng Diane Reform Bayanihan ng mga Sanosenyo, ng mga tumagat at kwento ng tagumpay. Ito ang Balitang San Joseño. Magandang San Joseño, ngayon ay Biyernes, April 24, taong 2026. Ako po si Jello Darantinaw at ito ang Balitang San Joseño. Mula sa pulso ng bayan upang malaman ang kanilang mga komento at hiling hanggang sa mga paglalatag ng mga planong programa ng mga sektor at barangay sa lungsod. Ngayon, formal nang iniharap ng pamahalang lungsod ang buong Annual Investment Program para sa taong 2027 sa Pamilyang San Joseño. Ang mga kaganapan sa Local Development Council meeting at pag-aproba sa AIP 2027, panoorin sa aking report. Huling nagtipon-tipon ng mga miyembro ng Local Development Council o LDC ng lungsod ng San Jose del Monte para sa kanilang first General Assembly para sa taong 2026 nitong Miyerkules, April 22 sa City Convention Center. Sa pangangasiwa ng City Planning and Development Office o CPDO na pinamumunuan ni CPD Coordinator Regina de los Reyes, buong sigasig na inilatag ng tanggapan ang Annual Investment Program o AIP na naglalaman ng kalipunan ng mga planong nabuo ng LDC para sa taong 2027 na magsisilbing basehan naman ng mga programa, proyekto at aktibidad na ipatutupad ng lokal na pamahalaan sa susunod na taon. Mula ito sa pinagsama-samang komento, suhestyon at panukalang programa ng iba't ibang mga sektor at grupo sa lungsod na nakabase sa pangangailangan at naistahakin ng bawat isa sa mga darating na taon na nagsimula pa sa pagkalap ng mga datos mula sa pulso ng bayan o Public Perception Survey, kabi-kabilang mga sectoral planning hanggang sa makaabot ito sa lokal na pamahalaan at Local Finance Committee. Ang Local Development Council ng lungsod ay pinangungunahan ni LDC Chairperson Mayor Ate Rida Robes, katuwang sinasangguniang Panlungsod Committee on Finance and Appropriations Councilor Benji Acibal, Liga ng mga Barangay President Zosimo Lorenzo, mga tanggapan ng City Government kabilang ang Local Finance Committee at mga National Government Agencies katulad ng DILG, DepEd at Commission on Audit. Kasapi rin ng kapulungan ng 62 mga barangay sa lungsod na kinakatawan ng kani-kanilang mga punong barangay at ang 17 mga non-government organizations sa lungsod na kumakatawan naman sa iba't ibang sektor, samahan, kooperatiba at grupo ng mga Sanosenyo sa komunidad. Siyempre po kami masaya sa level ng mga barangay dahil kami naging bahagi ng pagpaplano nitong 2027 na Annual Investment Plan. Alam po nyo, ito'y napakalaga dahil mula sa ibaba, paakyat pababa ng mga programa, magkakakonekta para tuloy-tuloy, walang gap, walang putol ang pag-asenso ng lungsod ng San Jose del Monte. Yun lang po ang pinaka namin na talagang sa administrasyon ni Mayor Rida at Kong Arthur, iba ang programa at proyekto. Sa pagpaplano ng city, napakalaking bagay sa amin bilang non-government organization. Unang-una kami po yung nasa frontline, nalalaman namin yung mga dapat i-prioridad po ng ating city. Ngayon po na-discuss namin yan, nilabi po namin lahat yan, pinagmitingan namin, tapos i-consolidate ko bilang ako yung isang namumunong opisyal sa kanila. Tapos inilabi ko rin sa kanila, pinakita ko sa kanila, ito yung consolidated natin. At idinipensa ko naman pagdating dong sa annual investment plan namin. Na actually naman, alam ko halos lahat naman po napasama at naikonsidera ng ating mayora, ng ating local committee ng planning. Naikonsidera na naman. Kaya nung masasabi nyo, nabanggit niya lahat, hindi lang talaga na-designate kung ano po yung mga parte pero napasama po doon. Kaya nakatutuwa po, nakasama kami sa isang sa pagpaplano sa direksyon ng city. Siyempre,
proud kami na San Joseño na kasama kami sa isang nagdireksyon kung saan kami pupunta. Tinutuangan namin ang aming mayora. Napakalaking bagay sa amin na isa sa maging katuwang niya sa pag-unlad ng ating city dito sa lungsod ng San Jose del Monte. Nakaka-proud po, proud San Joseño here. Sa pagpupulong inihain ng kasalukuyang estado ng mga programa, proyekto at ang kabuuan ng lungsod mula sa nakalipas na mga taon hanggang sa kasalukuyan, kasunod ang paglalatag naman ng mga panukalang plano para naman sa mga susunod na taon. Mula sa iba't ibang mga prioridad, kabilang ang mga proyektong pang-infrastruktura, edukasyon, kalusugan, turismo, trabaho at negosyo, serbisyong panlipunan, disaster management at marami pang iba, laman ng AIP ang mga planong magpapaunlad sa The Rising City sa mga darating na taon. Far above the others. To our dear Congressman and our Mayor Robes, for inspiring and motivating us to reach our goal of always being the #1 in excellent governance. Truly, we feel elated by your determination in raising the bar of our city and for the bright opportunities and advancement that are now being felt and enjoyed by every San Joseños. Continuously, we have to keep on going because the best is yet to come. We have to keep going even when it's scary. Marami pong uncertainties na nagaganap, pero even when all our strength seems gone, we have to keep picking ourselves back and moving forward because whatever we're battling in the moment, it will pass and we will make it through. We made it this far and we can make it through whatever comes next. Ang dami ko pong nilagay ng technical working groups dahil naniniwala po ako na I cannot do it alone. I need everybody to work hand in hand with me. On the first quarter of 2027, we will gonna be bigger as it is, na hindi natin pwedeng sabihin na, oops, hindi tayo pwedeng guminto, kundi paakyat, pataas. We have to prove that we are capacitated. Otherwise, we cannot accept projects. They will not download. Hindi mag-download ng local government support fund sa atin kung hindi natin nabibigyan ng aksyon ng mga pondo na ipinababa sa lokal na pamahalaan. The challenges we face today are significant, but so far our capacity to respond, as I have said, this is defining moment for our city. We either continue reacting to crisis or we take control and build resilient system for the future. Matapos ang paglalatag at konsultasyon sa mga kasapi ng kapulungan, sa huli, formal na tinanggap ng babaeng punong lungsod, Ate Rida Robes, ang hamon sa pagpapatupad nito at ang kabuuang halaga ng 10,364,780,000 na gagamitin para sa AIP 2027. Buo ang loob ng pamahalang lungsod sa paparating na hamon sa taong 2027 dahil sa matatag na suporta at bayanihan ng bawat kasapi nito, dagdag pa ang husay, dedikasyon at pagmamahal sa serbisyo publiko ng bawat San Joseño para sa kapwa nila San Joseño. Patunay yan na sa lungsod ng San Jose del Monte ang bayanihan ng marami ang patuloy na mag-aangat sa The Rising City. Para sa Balitang San Joseño, ako si Jello Darantinaw, Public Information Office. Pistang Bayan 2026 sa lungsod ng San Jose del Monte nagsimula na at Congressman Arthur Robes pinangunahan ng Board of Trustees meeting para sa Flexible Learning Memo ng CHED para sa mga city collegian. Yan at iba pang mga kaganapan sa Balitang San Joseño Express ni Ember Raydig. Isinagawa ang pagluluklok sa antigong imahe ni San Jose Manggagawa at rito ng pagbibihis sa St. Joseph the Worker Parish Church nitong Martes, April 21, hudyat ng pag-uumpisa ng masaya at makabuluhang Pistang Bayan 2026. Sinimula ng opening salvo sa isang motorcade kung saan inikot ng mga opisyal ng parokya ang imahe ni San Jose sa mga nasasakupan nitong lugar. Simula daang baryo, Barangay Poblasyon 1, Barangay Poblasyon, Barangay Dulong Bayan, hanggang Barangay Sapang Palay proper. Ang paunang selebrasyong ito ay hudyat ng pagsisimula ng nobenaryo o 9 na araw na paghahandang puno ng panalangin simula April 22, ngayong araw, hanggang April 30, bago ang 275th Annual Feast Day of St.
Joseph the Worker sa Mayo 1, ang santong patron ng lungsod ng San Jose del Monte. Inaasahang marami pang mga aktibidad na nakahanda para sa pagdiriwang ng pista ng mga San Joseño, kaya naman inaanyayahan ang publiko na bumisita at makibahagi sa malaking selebrasyon ng dakilang kapistahan ni San Jose Manggagawa. Sa magkasabay na pagkakataon, nakapamili ng kanilang mga pangunahing pangangailangan ang mga San Joseño na nasunugan na kasalukuyang nasa Pleasant View Residences, PVR, Barangay Graceville at ang mga masisipag na tricycle drivers at operators ng Luzon, San Jose del Monte Heights Tricycle Operators and Drivers Association o TODA sa tindahan ni Maria on the Go nitong Miyerkules, April 22. Lagpas 1,000 San Joseño ang nabigyan ng pagkakataong makapag-uwi ng bigas, gulay, itlog, karne, delata, frozen foods at iba pang pangunahing produkto sa abot kayang halaga. Namahagi rin ang magkatuwang sa serbisyo Mayor Ate Rida Robes at Congressman Arthur Robes ng LPG tanks at gas stove burners sa mga pamilyang nasunugan na lumipat sa PVR. Layunin ng programang ito ng pamahalang lungsod na makapaghatid ng abot kayang mga produkto sa bawat sektor sa Daraising City. Bilang chairperson's alternate, pinangunahan ni Congressman Arthur B. Robes ang Board of Trustees Special Meeting ng City College of San Jose del Monte o CCSJDM nitong Miyerkules, April 22. Kasama sa mga tinalakay ang inilabas na Memorandum ng Commission on Higher Education o CHED kaugnay sa pag-implementa ng flexible learning during the National Energy Emergency nitong April 7, ang Memorandum number 117 Series of 2026. Kasalukuyang pinaplano ng mga opisyal ang mga hakbanging gagawin kaugnay sa naturang memorandum para sa panibagong taong panuruan 2026-2027 at iba pang mahahalagang diskusyon tungkol sa kolehiyo. Nananatili namang nakatuon ng buong pamunuan sa pangunahing paggabay at matibay na suporta ng magkatuwang sa serbisyo, Mayor Ate Rida at Congressman Arthur Robes sa paghahatid ng dekalidad na edukasyon sa lungsod ng San Jose del Monte, Bulacan. Kasama sina Seth Zamora at Ian Aisma para sa Balitang San Joseño Express, ako si Emery D, Public Information Office. Cash relief assistance matagumpay na naipamahagi sa ating mga katoda drivers sa lungsod. At mga San Joseño Zumba dancers naki-get out kasama sina Sexbam Monique at Sexbam Weng. Yan at iba pang mga kaganapan sa Balitang San Joseño Express ni Jeff Andrade. Naging mas mabilis at mas sistematiko ang pagpapatuloy ng cash relief assistance payout ng Department of Social Welfare and Development o DSWD para sa mga tricycle drivers na miyembro ng Tricycle Operators and Drivers Association o TODA sa lungsod. Naginganap sa City Sports Complex, Barangay Minuyan proper. Sa pakikipagtulungan ng City Social Welfare and Development Office o CSWDO, matagumpay na naipamahagi ng DSWD ang 5,000 peso cash assistance sa karagdagang 1,688 na rehistradong tricycle drivers upang makatulong sa kanilang mga pangangailangan, kabilang na ang gastusin sa gasolina sa gitna ng patuloy na pagtaas ng presyo ng bilihin na dulot ng tensyon sa gitnang silangan. Patuloy naman ang pamahalaang lungsod katuwang ang CSWDO sa pakikipag-ugnayan sa mga national government agencies, partikular na sa DSWD upang maibigay ang agarang tulong na kinakailangan ng bawat pamilyang San Joseño. Sa muling pag-arangkada ng tindahan ni Maria on the Go, 1,000 San Joseño ang nakapamili ng mga pangunahing bilihin sa donasyong 5 piso. Kasama sa mga lugar na nahatira ng pangunahing bilihin sa lungsod ang mga lingkod bayan ng San Isidro Labrador Parish Church at masisipag na mga drivers at operators ng Towerville TV6 Gaya-Gaya Toda sa Marangal Elementary School Covered Court. Abot kamay ng ating mga kababayan ang gulay, prutas, bigas, delata at iba pang bilihin na kanilang naiuwi sa kanilang mga pamilya. Layunin ng programang ito ng pamahalaang lungsod sa pamumuno ni Mayor Florida Ate Rida Robes na makapaghatid ng tulong at malasakit at mailapit sa bawat sektor ang mga murang bilihin bilang pag-alalay sa kanilang pangangailangan.
Opisyal nang binuksan ang bagong Chowking drive-thru branch sa Barangay Muzon proper nitong Biyernes, April 17. Dumalo sa ribbon cutting ceremony si Mayor Florida Ate Lida Robes bilang pagpapakita ng matibay na suporta ng pamahalaang lungsod sa mga bagong investor sa The Rising City. Pinangunahan naman ni Reverend Father Joseph Fidel Raura ang banal na misa at formal na pagbabasbas ng gusali. Higit pa sa bagong dining spot, inaasahang magdadala ito ng karagdagang trabaho para sa mga Sanosenyo at magpapalakas pa ng lokal na ekonomiya ng lungsod. Sabay-sabay na umindak ang daang-daang Sanosenyo sa Zumba Rangkada kasama ang Sex Bomb dancers na sina Sex Bomb Weng at Sex Bomb Monique sa Barangay Minoyon proper nitong Biyernes, April 17. Nakisaya ang mga Zumba lovers mula sa iba't ibang mga barangay para magpasigla ng katawan sa pamamagitan ng pagsasayaw. Layunin ng programang ito ni Mayor Ate Lida na makapaglaan ng panahon sa ehersisyo upang magkaroon ng mas malusog at aktibong pamumuhay ang mga mamamayan. Sa layunin ng pamahalaang lungsod na matagunan ang mga suliraning kinakaharap ng mga Sanosenyo sa supply at kalidad ng tubig, dulot ng problema sa serbisyo ng water concessionaire na Prime Water, nagpapatuloy ang water delivery ng Water Task Force Tugon sa iba't ibang mga barangay sa lungsod ngayong linggo. Sa direktiba ni Mayor Ate Lida Robes, umiikot sa iba't ibang sulok ng lungsod ng San Jose del Monte ang mga water lorries at fire trucks upang agarang matugunan ang pangangailangan sa tubig ng mga mamamayan. Kasabay nito, patuloy sa pakikipag-ugnayan ng city government sa iba't ibang mga otoridad, partikular na sa Local Water Utilities Administration o LUA, na siyang nangangasiwa sa mga water districts para naman sa pangmatagalang solusyon sa kinahaharap ng lungsod. Kasama si Emery Dig at Ian Aisma para sa Balitang Sanosenyo Express, ako si Jeff Andrade, Public Information Office. Medical and Surgical Mission, launching of Operation Bukol laban kontra kanser ng ospital ng lungsod ng San Jose del Monte, bayanihang inilunsad ng mga kawani at doktor para sa mga kababayang San Joseño. At Local Council for the Protection of Children o LCPC at Local Committee on Anti-Trafficking and Violence Against Women and Their Children o LCAT-VAUSI ng pamahalang lungsod sumailalim sa Functionality Assessment 2025 ng PIMTF. Yan at iba pang mga kaganapan sa Balitang Sanosenyo Express. Bayanihang inilunsad ng mga kawani at doktor ng ospital ng lungsod ng San Jose del Monte at City Health Office ang kauna-unahang Medical and Surgical Mission launching of Operation Bukol laban kontra kanser sa lungsod nitong Martes, April 21 sa Mini Sports Complex, Barangay Tungkong Mangga. Pinangunahan ni na Mayor Ate Lida Robes at City Health Officer Dr. Rosel Tolentino ang kick-off ng programa kung saan excited na dumaan sa check-up at assessment ang halos 200 mga Sanosenyong nagpatala sa programa. Dito nalaman ng mga nagpatala kung anong uri ng bukol ang gagamutin sa kanila at kung kailan ang schedule ng operasyon, kasunod ng orientation sa mga dapat at hindi dapat gawin para sa kanilang magiging operasyon. Magsisimula naman ang schedule ng operasyon sa darating na Huwebes, April 23 at inaasahang magtutuloy-tuloy upang mapagsilbihan pa ang mga Sanosenyong nais makinabang sa programa. Kasabay rin ng launching, naghatid ng saya at pag-asa ang tindahan ni Maria on the Go ni Mayor Ate Lida Robes. Alok pa rin ang mga pangunahing bilihin katulad ng bigas, gulay, prutas, karne, itlog, mga delata at marami pang iba sa halagang 5 pisong kanilang donasyon. Layunin ng mga inisyatibong ito ng pamahalang lungsod sa pangunguna ni Mayor Ate Lida Robes na maiparamdam ang malasakit sa mga kababayang Sanosenyong pinahihirapan ng bukol at matulungan sila na matanggal ito upang hindi na humantong sa kanser nang sa gayon ay maibsan ng kanilang pasanin sa araw-araw at makapaghatid ng pag-asa sa kanilang pagsisimulang muli. Sumailalim sa Functionality Assessment ang mga lokal na programa at inisyatibong ipinatupad ng Local Council for the Protection of Children o LCPC at Local Committee on Anti-Trafficking and Violence Against Women and Their Children o LCAT-VAUSI ng pamahalang lungsod ng San Jose del Monte sa taong 2025 nitong Martes, April 21.
Kabilang sa LCPC at LCAT VAUSI ng lungsod, sina City Administrator Attorney Rizaldi Mendoza, CSWD Officer Rowena Gugulan, at DILG Local Government Operating Officer Director Benedict Pangan at iba pang mga kawani ng city government. Sa pangangasiwa ng Provincial Interagency Monitoring Task Force o PIMTF na binubuo ng mga kinatawan mula sa iba't ibang komite at pamahalaang nasyonal, kabilang ang DILG, DepEd, PNP at iba pa, buong sigasig na inilatag ng pamahalang lungsod ang mga programa at inisyatibong nais sa katuparan nito sa taong 2025 bilang bahagi ng mga hakbang sa pagpapabuti ng buhay, kalagayan at kapakanan ng mga bata at kababaihan sa lungsod. Sa tulong ng mga ganitong ugnayan, patuloy ang pamahalang lungsod sa pangunguna ni Mayor Ate Rida Robes sa pagsasagawa ng mga programa at inisyatibong magpapaunlad sa kapakanan ng mga kabataan at kababaihan sa lungsod tungo sa isang ligtas at maaliwalas na bukas. Pahinga at pangangalaga sa sarili ang hatid ng alagang kay ganda ni Mayor Ate Rida sa patuloy na pag-ikot nito sa lungsod kung saan mga residente naman ng Barangay Bagong Buhay 2 ang naserbisyuhan ng programa nitong Martes, April 21. Sa pag-arangkada ng programa, higit 80 mga Sanuseño sa barangay ang nag-enjoy sa libreng gupit ng buhok, hair color, hair treatment at body massage na hatid sa kanila. Mapabata man o matanda, hindi nagpahuli sa mga serbisyong alok ng programa. Nais ng pamahalang lungsod sa pamamagitan ng inisyatibong ito ni Mayor Ate Rida na patuloy na makapaghatid ng saya at wastong kaalaman sa pangangalaga sa sarili sa bawat Sanuseño saan mang sulok ng lungsod. Samantala, abangan ang pag-ikot ng alagang kay ganda ni Mayor Ate Rida sa iba pang barangay sa lungsod sa mga susunod na araw. Para sa Balitang Sanuseño Express, ako si Jello Darantinaw, Public Information Office. At yan ang mga kaganapan at detalyeng dapat alam mo, San Joseño. Manatiling nakatutok sa Public Information Office para sa iba pang may init na balita at impormasyon. Ako po si Jello Darantinaw at ito ang Balitang San Joseño. Magandang araw, Arya San Joseño.